Ngayong araw, nagtrabaho na muna ako bilang isang photographer. At dahil meron tayong work ngayon, dadagdagan natin yung ipon ni Eliza. Hello sa inyo mga ka-G! Ngayong araw, napakaaga naming nagising ni Eliza. Ang sabi ko kasi kay Eliza, meron akong work mamayang hapon. Kaya naman maaga tayong gumising ngayon para makapag-bonding tayo ngayong umaga. Matapos nga lang namin mag-toothbrush dyan ni Eliza, pumasok na ako agad sa kwarto at nilabas ko tong bike niya. Aba, mukhang excited si Eliza mag-bike ngayon na. Paano ba naman pagkalabas ko agad ng bike, sumakay agad siya. Sabi ko nga kay Eliza, tara bike tayo dun sa mini oval dito malapit sa atin. At sana nga lang talaga makisama yung panahon sa atin ngayon. Ilang araw na rin kasing tuloy-tuloy yung pag-ulan dito sa amin sa Pampanga. Kaya sana talaga sumang-ayon yung panahon sa amin. Diyos ko, si Kuya G naman pinakakaway niya dyan. Masaya lang ako ngayong araw dahil makakapag-bike ulit si Eliza. At syempre mga ka-G, meron tayong trabaho ngayong araw. Sabi ko nga kay Eliza dyan, mamayang nasa oval tayo, enjoyin mo na yung pagbabike mo ha. Hindi nga sumasagot dyan sa akin si Eliza pero sinasakal niya ako. Eliza naman, bitawan mo ako paano ako makakapag-drive. At penyakal na ako. Nung nakaalis na nga kami dyan si Eliza, tinititigan niya yung bike sa likod. Kaya niya pala tinititigan yung bike kasi nahuhulog na to. Diyos ko Eliza, hindi mo man lang sinasabi sa akin nahuhulog na pala yung bike. May inis na nga dapat ako kay Eliza dyan kaso biglang binanggit ni Eliza yung Alila! kaya naman imbes na mainis ako, natawa na lang ako. Nung nakadating na nga kami dito sa mini oval, binaba ko na agad tong bike. At mga ka-G, mabuti na lang talaga, maganda yung panahon ngayon. Kaya naman ang Eliza ninyo, makakapag-bike talaga siya. Eliza, talagang malaya kang nakakapag-bike ngayon na. Wala mga ka-G, hindi niya ako pinapansin kasi busy talaga siya oh. Mga ka-G, may gusto nga pala akong itanong sa inyo. Kunwari, makakasalubong nyo si Eliza sa daan. Mga ka-G, sa tingin ninyo, ilang taon na si Eliza? Babasahin ko dyan sa baba yung mga comment ninyo ha. Pero kung ako yung tatanungin ninyo mga ka-G, kung kunwari hindi ko kilala si Eliza, tapos makakasalubong ko siya sa daan, ang hula kong edad ni Eliza nasa 12 to 14 years old na siya. Hindi ko alam kung ako nga lang ba yung may pakiramdam na ganong hula kay Eliza. Kayo ba mga ka-G? Sa tingin ninyo, ilang taon na si Eliza? Ang dami rin kasi nagtatanong sa comment section kung ilang taon na siya. At makalipas nga lang ng ilang minuto, nagdesisyon kami ni Eliza na magpahinga na muna dito sa ilalim ng puno. Mabuti na nga lang talaga may puno dito kasi napaka-presko. Ang sarap tumambay. Kami kasi ni Eliza mga ka-G, sobrang nare-relax kami sa tuwing nakatambay kami sa ilalim ng puno. Hindi ko ba alam pag nasa ilalim kasi ako ng puno, talagang napakakalmado at ang presko lang. At si Eliza, nai-enjoy na rin talaga. Kayo ba mga ka-G, kamukha rin ba namin kayo na mahilig tumambay sa ilalim ng puno? Siguro mga ka-G, kung meron pang ang papag dito, matutulog pa kami ni Eliza. O Kuya G naman, hindi naman sa'yo lugar yan. Nagdesisyon ka na maglagay ng papag, no? Hindi mga ka-G, na-explain ko lang naman. At meron nga mga batang lumapit sa amin na pagod silang kakatakbo. Tinanong ko nga sila dyan kung saan ba sila galing, bakit pagod na pagod sila. Ang sabi nila sa amin, nakita daw nila kami, kaya naman tumakbo sila para daw puntahan kami. Kaya naman sabi ko sa kanila para hindi masayang yung effort nila sa paghabol sa amin. Kaya sabay-sabay kami magsabi ng mga ka-G, nahalata ko na napakadaming mga nanonood sa aming mga bata. Kaya naman meron akong itatanong. Pero yung tanong ko na to, hindi to para sa mga batang nanonood sa amin ha. Itong katanungan ko para to sa mga magulang. Kung malalaman po ninyo na yung anak ninyo nanonood ng vlog namin, ano pong magiging reaction ninyo? Mga ka-G, gusto kong malaman kung ano yung sasabihin ninyo sa mga anak ninyo ha. Going back dito sa video, meron nga kaming mga nakita ditong bata na nagigitara. Joke lang, isa nga lang pala yung nagigitara dito. Tapos yung mga kasama nila kumakanta. Sabi ko nga sa kanila dyan, magkaway-kaway na lang sila dahil isa-shoutout ko sila. Matapos nga lang din nun, dahil tapos na magbike si Eliza, dumaretso na kami dito sa nagtitinda ng ulam. Dito nga pala kami madalas bumibili ng ulam ni Eliza. Pagka tinamad magluto si mama, dito na kami agad dadaretso. Ang lagi namin binibili dito yung luto nilang gulay. At syempre, dahil nasa Pampanga tayo, paborito na
namin yung sisi. At fast forward na nga mga ka-G, nung makauwi kami sa bahay ni Eliza, kumain na nga rin kami agad. At dahil 12 noon yung call time ng client sa akin, 11 AM pa lang kumakain na nga kami agad ni Eliza. Kailangan ko kasing umalis agad, dapat bago 12 nandoon na ako. At habang kumakain nga si Eliza, papainumin ko siya nitong ascorbic acid at itong multivitamins niya para si Eliza mas lalong lumakas. At dahil lagi kaming lumalabas ni Eliza, kailangan niya talaga mag-vitamins. Siyempre hindi naman namin alam kung ano yung mga nalalanghap namin sa daan. Kaya naman yung pag-inom ni Eliza, malaking tulong to para hindi siya dapuan ng kahit anong sakit. Matapos nga lang namin kumain ni Eliza, nagbihis na rin ako agad. At sabi ko naman sa inyo, meron akong part-time job ngayon. Si Eliza, sa tuwing aalis ako, lagi siyang ganito. Umiiyak si Eliza sa tuwing aalis ako. Naiintindihan ko naman siya kung bakit siya umiiyak. Siguro talagang nasanay siya nakasama niya ako at lagi niya akong katabi. Pero sa tuwing may work kasi ako, hindi ko talaga siya pwedeng maisama. Depende na lang kung kasama si mama dahil merong magbabantay kay Eliza. Pero kung may work ako at kami lang dalawa ni Eliza, hindi ko talaga siya pwedeng maisama. Pero bago nga ako umalis, kinausap ko naman si Eliza dyan. Sabi ko sa kanya, babalik din naman ako agad. Hindi naman kasi 8 hours yung trabaho ko. Madalas 3 to 4 hours lang, tapos na kami. Going back dito sa video, ngayon nakasakay na ako dito sa service. Nakisabay ako dito sa service ng mga makakasama ko ding suppliers. Mabuti na nga lang talaga, sinabay nila ako. At ngayon, nandito kami sa Mexico, Pampanga. Shoutout nga pala sa mga viewers natin na taga dito. At ayan nga mga ka-G, nandito na ako sa harap ng venue. Dali-dali na rin akong pumasok. At tinabutan ko nga dito na nag-aayos pa yung mga suppliers. 4 PM pa lang talaga yung start nito, pero 3 o'clock nandito na ako. Ako kasi mga ka-G, nasanayan ko kasi talagang maaga akong dumadating. Ang nasa isip ko, pag sinabi sa akin 4 o'clock yung call time, darating ako doon 1 hour before. Mas maganda na ako yung naghihintay kesa naman sila yung naghihintay sa akin. Mga ka-G, nakakahiya talaga kasi yon. At matapos ko nga masetup itong mga camera ko, sakto naman nandito na rin pala sa labas sila client. At mga ka-G, ang event nga pala natin ngayon ay first birthday. Nag-family photoshoot nga lang pala kami dyan kasama si baby. At tinatanong ko sila sir dyan kung kaya bang tumayo ni baby mag-isa. Kaya niya naman daw, kaso nga lang medyo nanlalambot pa to. Kuya G, parang hindi ka naman nag-iisip. Sa tingin mo, 1-year-old nakakalakad at nakakatayo na yun mag-isa? Oh, chill ka lang, sorry na. Kaya nga ayan pinaupo ko na lang sila dyan. Ayun naman pala. Tama ka dyan, Kuya G. At akala ko nga isa lang yung anak nila, yun pala may dalawa pa silang anak. Paano ba naman si mama at si sir, napaka-fresh. Kaya naman hindi mo akalain na meron na silang 3 anak. Hoy Kuya G, nambola ka pa talaga. At ilang sandali lang nga mga ka-G, nag-grand entrance na agad si birthday celebrant kasama ang kanyang family. At mga ka-G, dahil nandito na rin kayo, gusto kong ipakita sa inyo kung ano nga ba yung ginagawa ko bilang isang photographer. Bilang isang photographer, hindi ka lang dapat click ng click sa camera mo. Dahil ako, gusto ko yung every shots ko makabuluhan yon. Yung makuhanan ko silang tumatawa, makuhanan ko silang masaya, makuhanan ko yung mga special moments na importanteng mangyayari ngayon. Yung makuhanan ko lahat ng bisita, makuhanan ko yung mga bawat palakpakan nila. Dahil itong mga kuha ko, ito yung ipapakita nila pagka lumaki na si baby. At ako mga ka-G, personally, napakahilig ko rin talaga mag-document. Kaya nag-video rin ako at nag-upload dito kasi yung mga magiging anak ko o yung mga magiging anak pa ng anak ko, at least diba mga ka-G, makikita nila kung ano nga ba yung ginagawa ko nung binata pa ako, kung ano yung pinagkakabalahan ko, at kung ano ba yung discarding ginagawa ko para mag-survive sa araw-araw. At matapos nga lang mag-perform nitong mga performer, nag-proceed na ako agad sa picture per table. Kailangan ko kasi talagang makuhanan lahat ng bisita. At meron pa ang mga batang nakakilala sa akin dito. At ito ang ating birthday celebrant, diba? Napaka-cute niya. Mga ka-G, alam nyo ba, ganyan na ganyan din ako ka-cute nung bata ako. At mga ka-G, nung matapos na nga yung event, siyempre bago ako umuwi ng bahay, dapat meron akong pasalubong kay Eliza. Binilan ko nga siya dyan ng siopaw. At nung makauwi na ako ng bahay, talagang pinapakatignan niya ako. Halatang hinihintay niya talaga ako. Mga ka-G, hingi po ako ng tulong sa inyo na ma-share itong video na to para malaman po din ng iba na isa akong photographer. Malaking bagay po ito para sa amin dahil isa rin po to sa mga extra income ko para makatulong sa aking pamilya. Kaya naman kung i-share nyo to mga ka-G, maraming salamat.
po. At bukod sa siopaw at mga kending pasalubong ko kay Eliza, kinuha ko nga agad yung alikansya ni Eliza at sabi ko sa kanya maghuhulog tayo dito ng 1,000. Padadamihin natin tong ipon mo dahil ito yung magiging pera ninyong dalawa ni mama. Basta pag meron akong nagiging racket, automatic maghuhulog ako ng pera dito para at least pagka emergency meron kaming panghuhugutan. O paano ba yun mga ka-G? Ang haba na ng vlog natin ngayon. Kakain na muna kami ng siopaw ni Eliza. O sige na mga ka-G, hanggang dito na lang muna. Huwag kayong mag-alala dahil bukas magkikita-kita naman tayo ulit. O sige na, bye-bye sa inyo mga ka-G!